Marami sa atin na tsaka natin marirealize yung kahalagahan ng mga bagay-bagay na meron tayo kapag wala na ito. Tsaka natin marirealize yung kahalagahan ng mga bagay-bagay na meron tayo kapag wala na ito. Ang matindi sa atin, kapag naging ulam natin manok, pang-almusal, pang-tanghalian manok, pang-gabi manok, kinabukasan manok, o di kaya sardinas, gulay, o di kaya karne, palagi na lang karne, palagi na lang sardinas, palagi na lang tuyo. Madalas nagkukomplain, nakakaumay naman to. Lagi-lagi na lang ganito, lagi-lagi na lang ganyan. Samantala, kung bibisitahin natin sa mga oras at sandaling ito, ang Palestine at ang Gaza, pag tinanong mo sila, o di kaya ang mga kabataan sa kanila, ano ang gusto mo? Alam niyo ba yung isasagot ng mga kabataan sa kanila? Ang isasagot nila, gusto ko lang magkaroon ng tinapay. Makakain lang ako ng tinapay, okay na yun. Gusto ko lang makasama si Abi at Umi. Gusto ko lang makasama yung kapatid ko. Samantalang tayo, meron tayong mga magulang, meron tayong mga kapatid, meron tayong nakakain. Madalas tayo pa yung maraming complaint. Subhanallah. محمد كان علم كليبس. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una dito ay ang dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay kung paano tayo inipon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras at araw na ito, ay ganito rin nawa tayo ipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay tatayo na sa Yawmul Qiyamah, at nawa ay pabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong malapit sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kapag ikaw ay napalapit sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng muling pagkabuhay, ay malapit sa iyo, nakakasigurado ka, nakasama ka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpasok sa paraiso. Kaya naman paramihin din natin ang pagsasabi natin ng Allahumma salli ala Muhammad, pagbibigay ng salawat sa mahal na Propeta Muhammad, especially sa araw na ito. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan sa buhay natin, kapag nakakarinig tayo ng mga kwento, nakakapanood tayo ng mga kwento, o di kaya kapag nakakapagbasa tayo ng mga kwento, minsan nagiging dahilan ang mga kwento na ito na kung saan nakakapagpabago sa ating pananaw sa pamumuhay natin. Minsan ang kwentong naririnig natin, nababasa natin o nakikita natin, nasasaksihan ng mga mata natin, ay mayroong malaking epekto sa pamumuhay natin, o maaring makapagpabago sa mga pananaw natin sa buhay, o di kaya maaring makapagpabago sa mga ugali natin, at especially maaring makapagpataas ng iman natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa surah Yusuf verse 3. Sabi ng Allah, nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kami ay nagsalaysay sa iyo, o Propeta Muhammad, patungkol sa mga magagandang kwento na napapaloob dyan sa Quran. Palatandaan na minsan sa mga kwento ay meron tayong malaking makukuhang aral. Ang magiging pambungad ng khutbah natin na ito ay isang hadith na ang grado niya ay rawahu Muslim, at magsisimula ang kwento na ito na mula sa tatlong lalaki sa kapanahunan ng Banu Israel, sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhi salatu wassalam. Merong tatlong lalaki sa kapanahunan ni Musa alayhi salatu wassalam
o si Moises, na kung saan sinubok sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatlong lalaki na ito, una sa kanila ay ketungin. May sakit sa balat. Yung parang may mga mapa-mapa na puti-puti sa kanyang balat. Maputi at minsan nag-iiba-iba kung saan ito lumilipat. Yun ang unang klase ng tao na sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawang lalaki sa hadith na ito na naihulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu ay isang lalaking panot o isang lalaking kalbo, nalalagas ang kanyang buhok. May sakit sa kanyang ulo na kung saan nalalagas yung kanyang buhok, napapanot siya. At yung pangatlong lalaki na sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanahunan ni Musa ay yung bulag na lalaki. Marahil meron na rin sa inyo nakarinig o di kaya narinig na natin ito ng matagal na panahon sa ibang mga ustad na nagbigay ng lecture sa atin. Ngunit ang Islam ay paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Islam upang sa ganun, dahil tayong mga tao ay sadyang makakalimutin. Ngayon, noong dumating ang araw na sinubok sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anghel para subukin ang tatlo na ito. Bumaba yung anghel una doon sa taong may sakit sa balat. At tinanong niya yung tao na mayroong karamdaman sa kanyang balat. Sabi niya, ayyu shay'in ahabbu ilayk? Ano ika ng anghel na ito ang pinakagusto mo na panalangin kung ikaw ay pagbibigyan ng isang kahilingan? So sabi ng lalaki na ito, ang tanging kahilingan ko lang ay nawa maging maganda yung balat ko, maging maganda yung kutis ko, at mawala na tong sakit ko sa balat. Para makaiwas ako sa mga pagmamaliit sa akin ng mga tao, makaiwas ako sa pagtatawa sa akin ng mga tao, pinagtatawanan ako ng tao dahil sa sakit ko na ito. Kaya ang dalangin ko lang sa Allah ay mawala itong sakit ko, maging maganda yung balat ko, maging maganda yung kulay ko. Yun lang sabi niya. At hinaplos ng malaika na ito ang lalaki na ito, at automatic naging makinis, naging maganda ang kanyang balat, naging maganda ang kanyang kutis. Bumalik sa dati niyang kagandahan, kagwapuhan ang lalaki na ito. Tinanong muli siya ng anghel. Sabi niya, fa ayyul mali ahabbu ilayk? Ngayon naman, pangalawang itatanong ko sa iyo, kung ikaw ay pagbibigyan ng isang kahilingan, kung ano ang pinakagusto mo na magkaroon ka ng ari-arian, ano ang pinakagusto mo? Sabi ng anghel na ito. So sabi ng lalaki na ito, sabi niya, gusto kong magkaroon ng kamelyo. Kamelyo. Gustong-gusto ko, sabi niya, magkaroon ng kamelyo. So automatic nagkaroon siya ng kamelyo, at may bonus pa. Yung kamelyo na iyon na ibiniyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay buntis, 10 buwang buntis, para hindi na siya matagalan sa pag-aantay kung paano niya mapapalago yung pagdami ng kanyang biyaya. So sabi ng anghel, barakallahu fiha, nawa ay bigyan ka ng blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kamelyo na ito. Paramihin nawa sa iyo ng Allah ang biyaya na ito. At umalis na yung anghel, lumipat siya sa pangalawang lalaki. Tinanong niya muli yung lalaking panot, yung lalaking kalbo, nalalagas ang kanyang buhok. Sabi niya, ayyu shay'in ahabbu ilayk? Ano ang pinakagusto mo? Sabi ng lalaki na ito na kalbo, sabi niya, gusto ko lang maibalik yung buhok ko, gusto kong bumalik yung buhok ko sa dating ganda nito, para makaiwas ako sa mga tao na nagmamaliit sa akin, pinagtatawanan ako dahil sa buhok ko, dahil kalbo ako, dahil panot ako, nalalagas yung buhok ko, pinagtatawanan nila ako, minamaliit nila ako, napakaliit ng tingin nila sa akin dahil dito sa sakit ko na ito. So hinaplos ng anghel na ito ang lalaking ito, at nagkaroon siya ng napakagandang buhok. Subhanallah, kung iisipin mo, ang nangyari sa mga lalaking ito ay nakakamangha. At ito ay hindi basta-basta kwento, sapagkat ito ay si Propeta Muhammad mismo ang nagkwento dito sa mga sahaba.
So, nung mahaplos ng anghel, ang lalaking panot, ay bigla siyang tinubuan ng buhok, napakagandang buhok. Huwag mong ikumpara sa buhok na niriban sa pinakamamahalin na salon. Dahil ang nagbigay nun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo kung gaano kagandang buhok yun. Subhanallah. So, pangalawang itinanong sa kanya ng anghel, sabi niya, فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ. Ngayon naman tatanungin kita kung ano yung pinakagusto mo na magkaroon ka na ari-arian o kayamanan. Sabi ng lalaking ito, ang gusto ko na magkaroon ako ay mga baka. Gusto ko ikanin na magkaroon ako ng mga baka. So, ipinanalangin ng anghel na ito, nagkaroon siya ng baka at ganun din, buntis din yung baka na yun na ibiniyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiha. Nawa ay gawin sa iyo ng Allah na baraka ang biyaya na yan at mapadami hanggang sa lumago, hanggang sa maging maganda ang pamumuhay mo. Umalis yung anghel, lumipat siya sa lalaking bulag. Sabi niya, ayyu shay'in ahabbu ilayk. Ano ang pinakagusto mo? Sabi ng anghel na ito. Sabi ng anghel na ito sa lalaking bulag. Sabi niya, gusto ko lang maibalik yung paningin ko. Makakita ako, makita ko yung kapaligiran, makita ko yung mga tao. Yun lang yung gusto ko, sabi niya. So hinaplos ng anghel na ito ang lalaking bulag at bumalik ang kanyang paningin. Subhanallah. Nakakamangha. Kung makikita mo ng personal, subhanallah. So paghaplos ng anghel na ito, bumalik ang kanyang paningin. Sabi niya, ano ang pangalawang gusto mo na ari-arian? Fa'ayyul mali ahabbu ilayk. Sabi niya, ano ang pinakagusto mo na magkaroon ka ng kayamanan? Sabi ng lalaking bulag, sabi niya, gusto kong magkaroon ng tupa. So sabi niya, dito sa atin, kambing. So binayaan siya ng kambing ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago umalis yung anghel, sabi niya, barakallahu fiha. Nawa ay maging baraka sa iyo ang biyaya na ito at dumami ng dumami hanggang sa maging mapayapa yung pamumuhay mo. Umalis yung anghel. Ngayon lumipas ang mahabang henerasyon. Lumipas ang ilang mga taon. Dumami ng dumami ang kanilang mga kayamanan. Yung kitungin na bumalik yung ganda ng kanyang balat ay yung kanyang hiniling sa Allah na kamelyo ay dumami ng dumami. Isang lambak ng kamelyo, subhanallah. At yung lalaki naman na may sakit sa ulo, yung panot, yung kalbo, ay dumami ng dumami yung kanyang mga baka. Ganon din yung lalaking bulag na bumalik yung kanyang paningin, dumami ng dumami ang kanyang kambing. Na hindi na nila kayang bilangin kung gaano ito karami. So ngayon dito napapasok ang pagsubok sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa dulo ng kwento na ito, magbibigay tayo ng mga aral na makukuhanan natin ng aral sa pamumuhay natin bilang isang alipin ng Allah. So dumating ang punto na inutusan na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anghel na sumubok sa kanila, nagpagaling sa kanila sa pamamagitan ng Allah. Bumaba ang anghel una doon sa lalaking may sakit na kitungin na gumaling at naging mayaman dahil sa biyaya sa kanya ng Allah. Sabi ng anghel na ito na nagkatawang tao, ngunit ang ginawa ng anghel na ito para malaman kung gaano niya pakitunguhan yung darating sa kanina problema, ay ginaya ng anghel na ito kung ano siya dati. Ang lalaki, yung anghel na ito, nagkatawang tao, tapos meron din siyang sakit sa balat na kitungin siya. Meron siyang sakit sa balat. Pumunta siya sa lalaking kitungin. Sabi niya, ako ay nanggaling sa malayong paglalakbay at ang mga kayamanan ko ay naubos dahil sa layo ng aking paglalakbay. Ngayon, wala na akong ibang malalapitan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay ikaw. So anong reply ng lalaking kitungin? Sabi niya, marami akong bayarin. Marami akong bayarin. Marami pa akong utang, marami pa akong, kung sa panahon natin, marami pa akong bills. Marami pa akong babayaran. May kinautangan pa ako doon. Meron pa di samantalang tambak. Hindi kayang bilangin yung kamelyo niya na ibiniyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit anong reply niya sa anghel? Sabi niya, marami pa akong bayarin. Nangangahulugan na ayaw niyang bigyan yung lalaki na ito.
Sabi ng anghel na ito na nagkatawang tao na mayroon ding sakit katulad nung sakit niya dati, sabi niya, teka lang, parang naaalala kita, parang nakikilala kita, parang ikaw yung dating kitungin dito sa lugar na ito. Sabi ng lalaking ito, hindi ako yun. Sabi niya, yung biyaya na yan, sabi ng anghel, yung mga biyaya na yan, ipinagkaloob yan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, hindi. Minana ko yan, o di kaya pinalago ko yan dahil sa angking kagalingan ko. Magaling ako magnegosyo, kaya napalago ko yan. Hindi yan dahil kung sino man. Kinalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng anghel na ito, sabi niya, ganun pala. In kunta kadhiban, sabi ng anghel na ito, kung ikaw ay nagsisinungaling sa oras at araw na ito, pinapanalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik ka niya kung ano ka dati. At anong nangyari? Bumalik siya sa pagiging kitungin hanggang sa nalugmok siya sa kahirapan. Nawala sa kanya lahat ng kanyang kayamanan. Subhanallah. Pangalawa, umalis ang anghel na ito sa lalaking kitungin, sinubok na naman niya yung lalaking panot, yung lalaking kalbo. Ganon din ang ginawa niya. Sabi niya, wala na akong, galing ako sa malayong lugar, naglalakbay ako, at dahil sa layo ng paglalakbay ko ay naubos ang aking kayamanan. Wala na akong ibang malalapitan maliban sa Allah, pagkatapos ay sayo. Mamaya explain din natin kung ano yung purpose, kung bakit sinasabi ng anghel na ito na kada sinabi niya, wala na akong ibang malalapitan maliban sa Allah, pagkatapos ay sayo. Hindi niya sinabi na wala na akong malalapitan liban sa Allah at sa iyo. Magkaiba yun. Mamaya explain natin yan. Ngayon, ganito rin ang reply ng lalaking panot, lalaking kalbo dati, na biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhok. Sabi niya, wala pa akong may bibigay sa'yo. Marami pa akong bayarin, at yung kayamanan ko na yan, halos katulad nung sinabi nung una. Hindi kita mabibigyan, sabi nung pangalawang lalaki na merong sakit sa ulo. So, pinanalangin na naman siya ng anghel. Sabi niya, nawa ay kung nagsisinungaling ka, na yan ay galing sa Allah, at hindi ka dating panot, hindi ka dating kalbo, nawa ay ibalik ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anuman ang kinatatayuan mo dati. At bumalik siya ulit. Dahil kinalimutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sa kanya lahat ng biyaya ng Allah, sapagkat hindi niya ipinamahagi yung ibiniyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, umalis yung anghel, pumunta siya sa pangatlong lalaki na bulag. Sabi niya sa lalaking bulag, galing ako sa malayong paglalakbay, at naubos ang aking kayamanan sa sobrang layo ng aking paglalakbay. At bago ko marating yung pupuntahan ko, ay wala na akong ibang paraan o malalapitan liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay sayo. So sabi ng lalaking ito, sabi ng bulag na ito, sabi niya, tunay na ako ay biniyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako ay makakitang muli. Ito ay biyaya sa akin ng Allah. At binayaan pa ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming tupa. Ito ay biyaya din sa akin ng Allah. Kaya ngayon sa mga oras at araw na ito, bilang pagpapasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, kunin mo na lahat ng gusto mong kunin. Kahit ilan, kahit gaano karami, wala kang maririnig sa akin na salita. Sapagkat fawallah, sabi niya, sa ngalan ng Allah, taos-puso ko akong nagbibigay sa iyo bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi ng anghel, hindi ko kailangan kung anuman ang meron ka. Itago mo na yan, sa'yo na yan lahat, bagkus kayo ay sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga kasamahan mo, sila ay kinasuklaman ng Allah. Ngunit ikaw ay kinaibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon sa pagtugon mo sa akin. At katunayan na kayo ay sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagtatapos ang kwento na ito. Ngayon, anong aral na makukuha natin sa kwento na ito, mga kapwa ko alipin ng Allah?
Dito sa lalaking kitungin, dito sa lalaking kalbo may sakit sa ulo, na nalalagas ang kanyang buhok, at doon sa lalaking bulag na ibinalik ng Allah sa kanila. Lahat, pinaganda pa sila ng Allah, pinaganda ng Allah ang buhay nila, ang katayuan nila, pinagyaman sila ng Allah. Anong makukuha nating aral dito? Yung dalawa hindi nakapasa, yung isa lang. Ang unang makukuha nating aral, marami sa atin na tsaka natin marirealize yung kahalagahan ng mga bagay-bagay na meron tayo kapag wala na ito. Tsaka natin marirealize yung kahalagahan ng mga bagay-bagay na meron tayo kapag wala na ito. Minsan, may mga tao na kapag na-stress sila, hindi nila maisip ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nagko-complain pa sila. Ngunit hindi nila pinapansin yung mga nakapaligid sa kanila na biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na nagbabayad ng kanilang renta sa kanilang bahay. Ngunit ikaw, meron kang sariling bahay. Wala kang problema sa pagbabayad ng renta. Merong mga tao na naghihikaos, na stress kung paano nila, saan nila kukunin yung pangbayad nila sa renta nila. O di kaya sa motor nila, sa kotse nila na kinuha nila sa kumpanya. Ngunit ikaw na biniyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, merong mga tao na ganito. Kahit nasa maganda silang katayuan, ay minsan napapasabi na bakit ganito ang pamumuhay ko. Minsan naman merong mga tao na meron silang dalawang magulang, ngunit hindi nila nare-realize, na-appreciate. Bago nila ma-appreciate yung kahalagaan ng dalawang magulang nila kapag wala na sila. Minsan naman merong mga tao na merong mga anak, samantalang yung ibang tao nagtatahajjud, lumuluhod, nagsusujud sa Allah, nagpapatira pa sa Allah, nagdudua, nagtatahajjud, nagwiwiter para lang magkaroon ng anak. Samantalang ikaw, kahit napakasalanan mong tao, biniyaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. O di kaya mayroon kang asawa, samantalang yung iba naghihirapang magkaroon ng asawa. Minsan hindi natin naisip to. Ang matindi sa atin, kapag naging ulam natin manok, pang-almusal, pang-tanghalian manok, pang-gabi manok, kinabukasan manok, o di kaya sardinas, gulay, o di kaya karne, palagi na lang karne, palagi na lang sardinas, palagi na lang tuyo. Madalas nagko-complain, nakakaumay naman to. Lagi-lagi na lang ganito, lagi-lagi na lang ganyan. Wala na bang iba dyan? Samantala, kung pupunta kayo, kung bibisitahin natin sa mga oras at sandaling ito, ang Palestine at ang Gaza, kapag tinanong mo sila, o di kaya ang mga kabataan sa kanila, ano ang gusto mo? Alam niyo ba yung isasagot ng mga kabataan sa kanila? At yung iba sa kanila, ang isasagot nila, gusto ko lang magkaroon ng tinapay. Makakain lang ako ng tinapay, okay na yun. O di kaya, gusto ko lang makasama si Abi at Umi. O di kaya gusto ko lang makasama dati yung kapatid ko. Samantalang tayo, meron tayong mga magulang, meron tayong mga kapatid, meron tayong nakakain. Madalas tayo pa yung maraming complaint. Subhanallah. Ngunit ang mga tao sa Gaza ngayon, kapag tinanong mo sila, ano ang gusto mo? Ang i-reply nila sa'yo, sasabihin lang nila sa'yo, gusto lang namin makakain ng tinapay, gusto ko lang makasama yung nanay ko, si Abi, si Umi, yung kapatid ko, yung bunso namin, yun lang gusto ko. Ngunit ikumpara mo sa atin, subhanallah. Kaya naman sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu quta yawmihi faka'annama khizat lahu ad-dunya. Sino man ika sa inyo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang inabutan ng umaga na siya ay ligtas
maganda ang kanyang kalusugan, malakas ang kanyang pangangatawan, hindi siya nagdadialysis, hindi siya umiinom ng maintenance, at meron siyang panggastos sa kanyang araw, faka'annama khizat lahu dunya. Ang tao na yan ay kahalintulad na nasa kanya lahat ng mundo. Pag-aari niya lahat ang mundo. Kaya naman magpasalamat tayo palagi. Ang una na makukuha nating aral doon, huwag kang mag-complain sa kung anuman ang meron ka. O kung anuman ang wala ka, magsabar ka, magpasalamat ka sa Allah. Isipin mo ang kwento na ito. Pangalawang makukuha nating aral sa kwento na ito, kapag mayroong darating sa iyo na nanglilimos, nanghihingi, whether financial o di kaya kahit pang sariling financial niya, kahit hindi na sa masjid, kahit hindi para sa Allah, para sa sarili lang niya, anong sabi ng Allah? Wa amma as-sa'il fala tanhar. Sabi ng Allah, kapag mayroong dumating sa iyo na nanghihingi, nanlilimos, kahit ito pa ay pansarili niya, dapat huwag mo siyang ipagtabuyan. Kapag hindi mo siya bibigyan, huwag mo siyang pagsasalitan, wala akong pera, doon ka na, umalis ka dito. Huwag kang ganun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala tanhar. Huwag mo silang ipagtabuyan. Minsan kapag may lumalapit sa atin na nalilimos, ay wala akong pera, wala akong barya, umalis ka dito, wala talaga, wala. Kung ayaw mong magbigay, makiusap ka ng marahan. Sabi mo, pasensya ka na, wala akong barya eh. Ganun lang. Hindi yung papaalisin mo pa, o di kaya pagsasabi, ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka maghanap buhay. Nalilimos ka. Subhanallah. Ang pangalawang makukuha nating aral doon, once na mayroong dumating sa iyo na nanglilimos o nanghihingi, kahit pansarili lang niya, isipin mo ang anghel na dumating sa tatlong lalaki na ito. Pagkatapos, itatak mo sa isipan mo, sa dinami-dami ng tao, bakit dito pa dumating ang tao na ito sa akin? Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, bakit dito pa? Pangatlo, isipin mo kung sino ang nagpadala sa iyo ng taong yan. Lagi nating tandaan na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay itinadhana ng Allah. Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Ang Allah, tinapos na niya ang tadhana ng bawat isa sa atin 50,000 years bago pa tayo nilikha o ipanganak dito sa mundo. At kaya lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng nakakasalamuhan natin, ultimo yung pagkakaharap-harap natin ngayon, ito ay qadar. Ito ay tadhana ng Allah. Kaya naman once na merong lumapit sa iyo, isipin mo kung sino ba yung nagpadala sa tao na yan. Kung sino ba yung nagpadala sa nanghihingi na yan, nanlilimos na yan. At pang-apat, kapag merong dumating sa iyo na nanghihingi sa kanyang sariling pinansyal, magpasalamat ka sa Allah. Ya Allah, maraming salamat dahil ako yung hinihingan at hindi ako yung nanghihingi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun yung pangalawang aral na makukuha natin dito. Ang una, maging mapagpasalamat ka sa lahat ng biyaya na nakapaligid sa iyo. Kapag na-stress ka, isipin mo yung mga nakapaligid sa iyo. Ay, meron pala akong bahay, merong bubong yung bahay ko. Samantalang yung iba, nakatira sa lansangan. O di kaya kapag paulit-ulit na lang yung ulam mo, alhamdulillah, ya Allah, dahil meron akong ulam na ganito, samantalang yung iba, nahihirapan silang maghanap ng kanilang ulam, nahihirapan silang maghanap ng kanilang pagkain. Ngunit ako, ya Allah, biniyayaan mo ko sa mga biyaya na ito. Kaya pinakamainam na bago ka kumain, magdua ka muna. Magdua ka muna. At bilang panghuli, na aral na makukuha natin dito sa kwento ng tatlong lalaki na ito, ay pansinin nyo na kada sinasabi ng anghel, sabi niya,
Wala na akong malalapitan. Ako ay galing sa malayong lugar. Ako ay galing sa malayong paglalakbay at naubos ang aking kayamanan. Kaya wala na akong ibang malalapitan liban sa Allah. Pagkatapos ay sayo. Bakit ganoon ang sinasabi ng anghel? Bakit hindi na sinasabi, wala na akong malapitan liban sa Allah at sayo? Bakit ganon? Sapagkat kahit sa pananalita pa lamang, o di kaya kahit sa pag-uulat pa lamang ng mahal na propeta Muhammad sa hadith, napapaloob dito ang wisdom. Kasi kapag sinabi mo, halimbawa tayo, lumapit tayo sa isang brother, admin, pasensya ka na pero kailangan ko itong gawin. Ibababa ko na yung kahihiyang ko. Kailangan, wala na akong ibang malalapitan liban sa Allah at sa'yo. Shirk yun. Shirk. Kapag sinabi mo, wala na akong malalapitan liban sa Allah at sa'yo. Dahil pinaghawig mo yung Allah, pati yung taong hinihingan mo ng tulong. Ang pinakamainam, kaya nga sa hadith, hindi sinabi ng mahal na propeta Muhammad na wa anta. Wa, hindi na ginamit na wa. Ang ginamit niya ay thumma. Pagkatapos sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga bagay-bagay ay dapat doon mo muna isaalang-alang sa Allah. Pagkatapos maghanap ka ng paraan. Kaya nga ang ginamit ng mahal na propeta Muhammad sa pagsasalaysay ay wa at hindi thumma at hindi wa. Kaya nararapat sa atin na kapag mayroon tayong pangangailangan o kailangan sa ating mga kapatid, wala na akong ibang malalapitan liban sa Allah, wag nating gagamitin at ikaw. Bagkus ang gamitin natin, wala na akong ibang malapitan liban sa Allah, pagkatapos ay ikaw na yung last choice ko. Ang pinaka mensahe ng khutbah natin ay lagi tayong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit anong paraan? Paano natin mapapasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging mapagbigay ka sa mga tao at maging mapagpasalamat ka sa mga tao. Sapagkat man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Sino man ang hindi maging mapagpasalamat sa mga tao, ika ng mahal na propeta Muhammad, ay katunayan na hindi siya nakapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may mga dumating na biyaya sa atin, mula galing sa ating kapatid, lagi tayong magpasalamat sa Kanya at sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kagandahan ng pagpapasalamat, kapag inugali mong naging mapagpasalamat ka sa Allah at sa mga taong nakapaligid sa iyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tashkuruhu yardahu lakum, kapag kayo ay naging mapagpasalamat, palatandaan na kayo ay iniibig, kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapwa ko, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya sa atin ng Allah. Kapag na-stress tayo, isipin natin yung mga bagay-bagay na meron tayo. Meron tayong dalawang kamay, meron tayong dalawang paa, meron tayong mata na nakakakita ng maayos, meron tayong mga tenga na nakakarinig ng maayos, meron tayong mga kaisipan na nakakapag-isip ng maayos. عباد الله واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد كان علم كليبس.